Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ito ang part 5 ng pinakamaliksi, pinakamataas tumalon, at pinakamalakas na hayop sa buong planeta. Siguradong kamamanghan nyo ang husay ng ating mga bida kaya tumutok at nang matuto. Umpisahan natin ang kwentuhan sa ika-5 pwesto. Dito sa isla ng Madagascar, makikita ang pambihirang hayop na mahilig tumalon-talon. Sila ang sifaka, isang uri ng lemur na kayang lumundag sa layo na 20 talampakan. Kapag nasa taas naman sila ng puno, kaya nitong tumalon sa taas na 40 talampakan. Ginagawa nila ito dahil ito ang pinakamabilis na paraan upang maglakbay sa lugar na puno ng halaman. Kasali sila sa listahan ng maliliksing hayop dahil saan ka pa nakakita ng ganito kalikot na hayop. Naisip kasi ng sifaka na mas matagal silang mapapagod kung tataasan nila ang lukso kaysa maglakad. Naisip ko tuloy, eto siguro ang dahilan kung bakit may nag-imbento ng sapatos na may pampataas ng talon. Diba, may mga binibentang jumping shoes online na tutulungan ka daw lumundag ng sobrang taas. Maganda tong gamitin kung nagmamadali ka dahil late ka na sa school o sa trabaho. Meron pang umuusong exercise na pampatibay raw ng binti pag ginamit mo ang sapatos na to. Pwes, ang mga sifaka na ito ay hindi na nangangailangan ng jumping shoes dahil walang kahirap-hirap sa kanila ang tumalon. Maliban sa pagtalon, ginagaya na rin natin ang boses ng lemur. Kung sa umpisa pa lang ng ating kwentuhan ay nag-e-enjoy ka na, dapat lang na mag-subscribe ka sa Free Thinking Pinoy Channel. Dahil kapag hindi ka nag-subscribe, merong 5 sipaka ang darating dyan sa bahay mo tapos may 5 sipaka sa sipaka. Kaya dali, subscribe na! Pang-apat sa listahan ng pinakamaliksi hayop ay ang higanting isda na ito. Sila ang mga sailfish. Ito kasi ang kinikilala bilang pinakamabilis lumangoy sa lahat ng hayop sa dagat. Kaya nitong sumisid sa bilis na 68 miles per hour. 2 beses itong mas mabilis pang lumangoy sa great white shark. Dahil dyan, hindi kaya ng pating na habulin at kainin ng sailfish kasi hindi hamak na sobrang bilis lumangoy ng isda na ito. Meron itong mahaba at matulis na nguso na nakakatulong sa kanila para makalangoy ng mabilis. Meron din itong malapad na palikpik, kaya nga ito tinawag na sailfish dahil meron silang parang layag tulad ng sa barko. Lumalangoy ang mga isda na ito sa dagat na may lalim na 3,000 feet, kaya kailangan mo pang dumayo sa kalagitnaan ng karagatan para lang makahuli ng sailfish. Dito sa syudad ng Dubai, merong swimming pool na baka pwede nang matirahan ng sailfish sa sobrang lalim. Ito ang Deep Dive Dubai. Sa unang tingin, akala mo ay nasa ilalim ka ng Mariana Trench pero ang totoo, isa lamang itong swimming pool. May lalim ito na 196.9 feet o 60 meters, kaya naman nakapagtala ito ng record bilang pinakamalalim na swimming pool sa buong mundo. Maraming bihasang scuba diver ang nagsanay rito para maging bihasa sa pagsisid sa kailaliman ng dagat. Hindi lang ito basta swimming pool dahil maraming atraksyon ang pwede mong gawin rito. Sandamakmak ang pwede mong makita rito at pwedeng masubukan, kaya naman enjoy na enjoy ang mga turista na sinasadya pang pumunta rito para maranasan ang Deep Dive Dubai. Pero kahit gaano pa kaganda ang swimming pool, mas gugustuhin pa rin ng mga sailfish ang tumira sa dagat dahil kailangan nila ng malawak na lugar na mapagsiswimmingan. Hindi gaya ng susunod nating kalahok na sa sobrang liit, kasya lang sa iyong palad. Sunod sa ating listahan ay ang bulilit na ibon na kung lumipad, akala mo ay may pakpak ng bubuyog. Ito ang mga hummingbird. Kasali ito sa listahan ng maliliksing hayop dahil ito lamang ang ibon na kayang magmaniobra ng kanilang lipad sa iba't ibang direksyon nang walang kahirap-hirap. Kaya nitong lumipad ng paharap at pabalik, pataas man o pababa, o maski kaliwat kanan o side to side. Hindi ito kayang gawin ng ibang ibon kaya kamamanghaan mo talaga ang liksi o yung agility ng mga hummingbird.
Nagagawa nila ang ganitong husay sa paglipad dahil ang kanilang pakpak ay pumapagaspas ng 50 hanggang 80 beses kada segundo. Dahil dyan, nakakalipad sila sa bilis na 60 miles per hour. Naisip ko tuloy, siguro ang sarap lumipad na parang isang hummingbird. Dito sa loob ng indoor skydiving, pwede mong maranasan kung paano lumipad ang mga ibon. Hindi mo na kailangan pang tumalon sa helicopter para masubukan ng skydiving. Mag-ingat ka nga lang dahil baka mabalian ka ng buto pag nahulog ka sa ganito kataas na lipad. Ginagamitan nila ito ng vertical wind tunnel o sa madaling salita, napakalakas na electric fan para liparin ang tao. Kapag nagsanay ka ng matagal sa indoor skydiving, pwede ka na makagawa ng iba't ibang tricks. O diba? Napakagandang subukan ng imbensyon na ito. Sa tingin ko, hindi kayang pantayan ng anumang imbensyon ng tao ang paglipad ng ibon. Yan ay dahil sa wala pa tayong teknolohiya na kayang gayahin ng pakpak ng hummingbird. Pero, hintayin mo ang hayop na nakakuha ng pang top 2 sa listahan dahil mas amazing pa sila kesa sa hummingbird. Dito sa gubat ng Southeast Asia, may mga unggoy na kung maglambitin sa puno, akala mo para silang lumilipad. Ang hayop na nakapasok sa ikalawang pwesto ay walang iba, kundi ang mga gibbons. Sa tuwing naglalakbay sila sa mga puno, makikita mo kung gaano sila kabihasa sa paglalambitin. Maraming uri ng gibbon. Merong dilaw, merong itim, at meron ding puti. At lahat sila ay pawang veterano sa pag-akyat ng puno. Sa tuwing naglalambitin sila sa mga sanga ng puno, kaya nilang umabot sa bilis na 34 miles per hour. Dahil dyan, hindi sila kayang habulin ng mga mababangis na hayop. Ang tawag sa ganitong paraan ng pagkilos ay brachiation. Maski ang mga tao, kaya itong gawin. Di ba nga nung bata pa tayo, mahilig tayong maglambitin sa monkey bar sa mga palaruan? Maganda itong ehersisyo sa mga bata dahil pinapalakas nito ang buto at ng ating muscle. Habang tumatanda tayo at tumataba, mas nagiging mahirap na ang maglambitin sa monkey bar. Kaya pag matanda na, huwag mo na subukan at mababalian ka pa ng buto. Ngayong napanood nyo na ang 4 sa pinakamaliksing hayop, oras na para makilala ang nakakuha ng numero 1 pwesto. Sa tingin ko, ito na ata ang ultimate master of agility. Naniniwala ako na yung nakikita mong tumatawid sa batuhan ay ang pinakamaliksi sa lahat ng hayop. Ito ang lahi ng mga kambing, kabilang na dyan ang species ng mga wild goat. Tingnan mo, walang kahirap-hirap sa kanila ang umakyat ng batuhan. Siguro nga bagay sa kanila ang pangalang goat dahil sila ang greatest of all time. Meron itong mga paa na kayang tumapak sa makipot na batuhan nang hindi man lang sila nalalaglag. Sa video, makikita mo kung paano kadali sa lahi ng kambing ang umakyat ng pader na para silang mga butiki na nakadikit sa bato. Mahalaga sa kanila ang ganitong talento dahil madali silang nakakatakas sa mga kalaban gaya ng gutom na leopard. Dito sa bansang Italy, palagi namamataan ng mga turista ang mga ibex na umaakyat ng pader para dilaan ang asin at minerals na nakadikit sa batuhan. Nakamamangha ang ganitong tanawin dahil kampante ang mga ibex sa kanilang kakayahan na hindi sila mahuhulog sa bangin kahit na may taas pa ito na 200 feet. Dito naman sa bulubundukin ng North America, makikita ang mountain goat na sa tingin ko ang pinaka-eksperto pagdating sa akyatan. Madali mo itong makikilala dahil sa makapal nitong kulay puting balahibo. Bagay na bagay sa kanila ang pangalang mountain goat dahil sisiw lang sa kanila ang umakyat ng bundok. Kung minsan pa nga naaktuhan ng mga kambing na umaakyat ng puno. Totoo kaya ito o isa lamang AI? Ano sa tingin nyo? Paki-comment na lang sa ibaba ng video kung AI ba yung kambing na umaakyat ng puno. Dahil sa liksi o agility ng mga kambing, sila ang ating tatanghalin bilang pinakamahusay sa lahat ng hayop. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Zane Isaiah R. Deang. Hello rin kina Shen at Leon De Castro.
What's up kay Jared Kenneth Tendugan? Happy birthday kay Prince Ethan, Yuan Gonzalez at Josiah Timothy, at kina Francisca May Padua at sa Cortez family. Maraming salamat sa inyong panonood na. See you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!